let's move on to our next topic. And I'm very happy na talagang nagsalita na si VP Sara Duterte. Ramdam ni VP Sara Duterte na inaapi na siya. As in talaga, super. Ano to? Chris Aquino, is that you? I'm not sure. Ganon. Okay, let's watch this video ha. Panoorin natin kung ano ang sinabi ni VP Sara Duterte na talagang ramdam na niya na inaapi. Ugay na bayag yung inaapi. Ano, kawawa naman ang VP natin, inaapi siya. 20 taon sa iyain ko, mao na may mayor, mao na ginig, daog-daog lang. Maon, ito na talaga mayor. Inaapi na ako ngayon. Oy. Pero take note ha, tumatawa si VP Sara Duterte. 'Di ba? Kahit ramdam mo deep in her inside ba na talagang inaapi at well, girls are very sensitive. Girls are vulnerable. So, kailangan talaga maging malakas si VP Sara Duterte. Tinatawa-tawa lang niya, pero deep inside, nasasaktan na yan, di ba? Pero dako kayo ko ang pasalamat kay tungod sa inyo ang imbitasyon, tungod kay sa imbitasyon ni Mayor nakabarog ko dinhi sa inyong atubangan para magpasalamat kaninyo. Una, ang ako ang pasalamat personal sa inyong tanan, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya, ug sa inyong boto para kanako tong nilabay nga pinili ay Mayo 2022. Diba? Diba? Dito sinabi ni VP Sara Duterte na I'm very thankful sa lahat ng bumoto sa akin. First time! Diba? First time sa nahalal na vice presidente na nagpasalamat. Na talagang nakita niya na ang mga taong ito ay dapat ang pagserbisyuhan. Ay nako, sobrang bait ng VP. Down to earth. Diba mga kabibig? Kayong salamat. Ug ang katapusang pagpasalamat gikan kay Pangulong Bongbong Marcos, ang iyahang pagpasalamat sa inyong suporta, sa iyahang tinguha ug sa iyahang pangandoy damgo para sa ato ang nasod, para sa isang bagong Pilipinas. So, dito sinabi niya, lastly, nagpapasalamat si Pangulong Bongbong Marcos kasi gusto niyang mangyari yung dream niya sa isang bagong Pilipinas. What is my interpretation on this? VP Sara still believe on Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara still has the connection to Pangulong Bongbong Marcos na kaya nilang dalawa na babangon ang Pilipinas. And I do hope someday itong mga pangarap nila ay makamit. Okay? I think a lot of people have different perspectives on how our president is doing right now. Either it's negative or positive, but still, our president is working so hard. Not only our president, but also our vice president. There are a lot of issues that are thrown on them, but still they're able to stand up and prove to these distractors, basta ganon. English mo kabibig. Oy, ganon talaga ako. Uy, hindi ko ma-control yung mouth ko ba to speak English. So, pasensya na. Ito kasi, I really believe na si VP Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos they're still okay. Kahit may mga taong nakapaligid sa kanila na gumagawa ng eksena, gumagawa ng istorya, gumagawa ng kaipalan, but still, strong pa rin yung pagiging presidente at vice presidente nila. And they are really proving to people na meron talagang unity. At sana hindi ito mawala. Kasi pangalawang taon pa nila ito, 'di ba? At sa kanilang pangalawang taon na pagiging pangulo at vice presidente ay medyo shaky na ang kanilang government. 'Di ba? Different supporters, different people who love them. At sana, yes, yung mga pangarap nila na maging unity ay mapanindigan nila hanggang sa huling taon na pagiging presidente at vice presidente silang dalawa. Let's see, mga kabibig. Okay?
Let's move on. Dagan salamat. Dili man siyang nagdaog-daog nako. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang umaapi kay VP Sara Duterte. Hala ka! Oh my G! This is really a revelation. So hindi si Pangulong Bongbong ang umaapi ni VP Sara Duterte. So sino ba ang umaapi kay VP Sara Duterte? This is intriga. This is lebak-lebak talaga. Naku, gusto ko malaman kung sino. Ugwa pa lagi ko gidaog-daog, di lagi ko patindugon din sa panamo ba? Sino? Hala, hindi sinabi ni VP sa Duterte kung sino ang umaapi sa kanya. O kayong nandyan sa aking live ngayon, comment down below kung sino ang umapi ni VP Sara Duterte. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang umaapi sa akin. Ay. So it means talaga may paniniwala at tiwala pa rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino ba? Sino ang umaapi sa VP natin? I want you to write your answer. I want you to write your comments on the chat box. I will be reading your answers right now. Char, ito na. Si First Lady daw. Ay, si Tambalolo. Ay, ang pangit ng pangalan. Tambalolo. Okay, sino pa? Baka ikaw kabibig, ako ba ang umaapi kay VP Sara Duterte? Kaya ko ba siyang apihin? I cannot do that because I love VP Sara Duterte. She is one of the truest politician I ever known. Kaya hindi ko pa siya na kilala face to face, pero ramdam ko yung pagiging totoong niyang tao. At ramdam ko talaga na may puso siya sa mga katulad natin na nasa laylayan. Laylayan? Mama Lenlen, is that you? Hindi. Ano ba kayo? Raisa Sinon? Sino pa? Si Jahas at si Tangba. Si Flokol yan. Si Kuan kabibig ka ng sigiog. Kayo talaga, mga kuan kay mo diha, oy. So, I'm really happy that there are a lot of people watching me right now. Nag-200 tayo kanina at bumaba ng 172 at nag-40 minutes tayo nag-live. And I really appreciate this type of live na talagang you really try your best to communicate with me through your comments. Wow. But nag-English ka kabibig. Papasag din. Bahala na kayo. Basta nag-English ako ngayon. Mga alipores ni Tambalos-los. Ay, sino yan? Hello, Fidel Avestros. Thank you for watching.